Yes, good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat! And welcome! This is the panibang episode, panibang balitaan, distinct channel sa Gerardo TV na kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat! Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-breakfast na ba tayo? Or nakapag-kape na bang lahat mga kabayan? At sana rin po nakapag-pray na ang lahat. Please don't forget to pray always everyday. Kasi nga yung prayers mga kabayan, very important po yan. At saka yung prayers ay very powerful yan mga kabayan. Kahit mga 1 minute malang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo. At saka magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw. Okay? So please, don't forget to pray always everyday. So before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw mga kababayan, siyempre, i-greet more natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating lista mga kababayan, i-greet natin ng belated happy birthday si Ma'am Mary Omura. Also, belated happy birthday kay Ma'am Susan Marcelo. Pasensya mga kabayan, which is supposed to be ko pa sana sila, i-greet po. Well, hindi kasi nakapag-vlog si Sir Ivan kahapon mga kabayan kasi nga late na tayo dumating dito sa aking bahay. Late na mga kabayan kasi nga nag-travel pa tayo from Tacloban to hanggang dito sa aking bahay. Ayaw ko lang sabihin kung saan ang location ni Sir Ivan mga kabayan. Pero I'm from Leyte, of course. So mag-travel tayo from Tacloban to here sa aking lugar 2 to 3 hours or more or less 2 hours mga kabayan from Tacloban. Alam nyo ba, kahapon marami mo nag-message kay Sir Ivan kasi nasabi lang kumusta daw ako kasi hindi daw ako nag-vlog mga kabayan. Well, I'm fine po, still kicking and still breathing, don't worry. At saka alam nyo kabayan, may nangyari po sa aking bagahe. Yes, medyo nainis ng konti si Sir Ivan kasi nga siyempre yung ating luggage mga kabayan, iniingat-ingatan ho natin yan. Pero sinira dito ng taga Cebu Pacific. Papangalanan ko talaga Cebu Pacific. Hindi ko alam kung paano nila nasira ito mga kabayan. Pero, but anyways, hindi ko lang talaga yun iniisip. Kasi nga, ang gusto ko lang po mga kabayan ay makita ko na kagad ng aking mga anak. Mamaya papakita ko po yung video mga kabayan. At saka para ikwento ko sa inyo yung travel ko from Manila to Tacloban and Tacloban to here dito sa Leyte mga kabayan. Okay? Of course, pag-usapan rin po natin, alam niyo ba, maraming tumambling dito tungkol sa issue ng ICC mga kabayan. Well, kapag pag-usapan natin yung ICC, di ba alam ho natin mga kabayan, na meron pong 3 mababatas nag-file po ng resolusyon. Ito'y panawagan po sa ating Pangulo na papasukin na yung ICC sa Pilipinas. Diba sila kinuyog po at maraming nagalit dito. Lalong-lalo na yung mga anti-Marcos at saka doon rin po sa mga anti-SMR. Kasi nga sabi ng mga kabayan na si SMR daw yung nagbigay po ng green light dito, nag-compass daw sa mga 3 mababatas na kung saan sila daw, si SMR daw nagsabi doon na mag-file sila ng resolusyon na papasukin po itong tungkol po sa ICC mga kabayan. At hindi inaasahan na meron din pong senadora na nag-file po ng resolusyon. Ito'y nanawagan po kay PBM na papasukin na daw yung ICC. At meron pong senador mga kabayan, galit na galit talaga dito po kay senadora. Mamaya pag-usapan natin yan kasi of course po si BP de Sara nagsalita na rin po tungkol sa ICC mga kabayan. At tungkol dito sa meron dang lamat daw yung unit team. Kasi nga alam mo natin na kumakalat ngayon sa mga balita at saka ipinakalat rin po dito sa mga anti-Marcos na yung unit team ay wala na daw mga kabayan. Lalong-lalo na itong si Llamas mga kabayan na yung palagi po at suki na ini-interview doon sa Politico Live. Siya po kasi isa dito sa napapakalat at talaga nagkumpas dito sa ibang mga merong uok na pag-utak na mga vlogger na niwala kaagad dito kasi sinasabi ni Llamas na wala na daw yung unit ng mga kabayan. May lamat na daw. Pag-usapan natin yan mamaya. And of course, ito rin napakainit na usapin ngayon. Ito tungkol sa itlog mga kabayan.
Tungkol sa itlog, napakainit po yung itlog issue ngayon. Siya nga pala, may question ako sa inyo. Pabor ba sa inyo or agree ba kayo na yung pagbili natin ng itlog ay gagawin ng per kilo mga kabayan? Yes, gagawin pong per kilo. Yan po ay plano po ng isang mababatas. Ulitin ko po, okay ba sa inyo o pabor ba sa inyo na bibili tayo ng itlog ay per kilo na po? Please comment down below. At saka pag-usapan natin yan mamaya kasi meron po ditong mga kabayan, isang mababatas na kung saan kinuyog po. Kasi nga pinuntahan niya yung mga markets na kung saan, di ba alam mo natin o nabalitaan na ba natin yung itlog mga kabayan ay tumaas po yung presyo. Meron po ditong isang personalidad, sikat na sikat talaga na kung saan galit na galit dito. At talagang ipinagtanggol niya dito si SMR Makabayan at saka si Congressman Erwin Tulfo. Kung bakit, ipapakita natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo yan po si Sir Ivan. Palagi tumuradalang baon ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Alright, so before tayo magsama kabayan, syempre as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok testing channel, welcome to the family, and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan, welcome to my home. Ito na po original, yung bahay ko mga kababayan. At saka yung kwarto ko nito ay bago ko po na ito pinagawa. Mga ilang weeks pa lang mga kababayan. Kaya kung napapansin ninyo, medyo pinapawis si Sir Ivan kasi nga wala pa tayong aircon. Hindi pa nalagay mga kababayan. At saka kahapon, nung dumating ako from Tacloban, ipinaayos ko lang muna konti yung kwarto nito mga kababayan. Kaya nga kung napapansin nyo, wala pang nandyan pa sa gilid yung ating acoustic foam. Alam ba natin yung acoustic foam mga kababayan? Ito po yung ginagamit po sa mga studio, sa mga vlogging studio po na mga sikat po na mga vlogger na kung saan nilalagay nila sa mga gilid-gilid para hindi po mag-reverb masyado ang ating boses. Reverb meaning mga kababayan, yung parang pabanda-banda yung boses mga kababayan. Well, hopefully po agwanta lang muna tayo at tiisin na natin ng konti. So hopefully bukas baka maayos ko na mga kababayan. So anyways, pag-usapan natin muna yung aking experience travel from Manila to Tacloban and from Tacloban to here po sa aking bahay mga kababayan kasi nga merong nangyari. At saka gusto ko rin po ipakita sa inyo, kapag may plano kayo na mag-travel po sa Tacloban or bibisita sa Tacloban mga kababayan, malapit lang po yung MacArthur's Park. Yes, ipapakita ko muna sa inyo yung video dito sa gilid na kung saan yan po aking pagdating mga kababayan. Happy si Sir Ivan. Well, alam niyo na po, yung mga OFW, excited ho yan umuwi. Lalong-lalo na sa talagang mismong lugar natin mga kababayan. Well, I'm from Leyte. Totoo, I'm from Leyte. At saka, siyempre, yung Leyte mga kababayan, pag-usapan natin yung Leyte, nandiyan yan po ay home of the Marcos and home of the Romualdez ho yan mga kababayan. Baluarte ho yan. So, yan po ang nangyari sa aking bagahe mga kababayan, may sira po. Nung kinuha ko yan doon sa mga maleta, sa mga luggage from the airplanes, hindi ko lang pinansin nung una, pero may problema na yung sa likod mga kababayan. Siyempre, excited kasi ako na makita ko yung mga anak ko, alam naman po natin, kaya binalawal ang mga kababayan, pero medyo galit ng konti si Sir Ivan. Okay, so dumating na ako dyan sa my park, sa MacArthur's Park, from airport, sa Romualdez Airport mga kababayan to MacArthur's Park, only 10 minutes na po yung travel. At malapit na ito mga kababayan. So kung papunta ka sa Tacloban, pwede nyo bisitahan po si General MacArthur, yung aking uncle mga kababayan. Uncle po ng lahat, ay lahat ba talaga? Yung binisita ko yan ni PB mga kababayan, di ba?
Okay, so from galing po ako sa Tacloban. Ayun, nag-travel lang ako for 2 to 3 hours from Tacloban sa aming place dito, medyo malayo Makabayan. Kasi nga yung yung bahay ko nasa remote area. So kung matatanong ninyo na sanay ba si Sir Ivan sa bukid? Sanay na sanay po si Sir Ivan sa bukid Makabayan. Kasi nga sa bukid rin po ako at saka town at saka bukid, magkalapit lang naman yan. So sanay po si Sir Ivan sa bukid. So walang problema kapag si Sir Ivan po ay manirahan dito sa bukid Makabayan. At saka yung aking lugar ay medyo remote area rin po. Medyo may problema rin po ng konti sa internet. Well, hopefully, may iba naman tayo dito po sa taga Cebu Pacific. Sana next time naman po ayusin natin po yung pag-file po at paglagay ng mga luggage doon sa airplanes. Pinaghirapan ho namin yan. Hindi, sa akin walang problema Makabayan, walang problema. Kaya nga hindi ako kaagad nagreklamo. Anyways, ang importante, gusto ko lang po makita aking pamilya. Happy na ako doon. Pero kapag sa ibang siyempre doon po sa ibang mga kababayan natin na OFW, napakasakit lang Makabayan. Ako nga nasaktan nga na ginanon lang sa taga-airport o sa taga-Cebu Pacific po ng mga crew Makabayan yung ating bagahe. Sana po, Cebu Pacific, ayusin po natin ating serbisyo, okay? Papakalanan ko talaga kayo, sana next time ayusin na po. Okay lang sa akin, pero sana po sa ibang tao, ayusin natin yung serbisyo, okay? So dito na tayo sa usapin Makabayan na kung saan I am very very sure marami po dito ang tatambling at marami dito ang mapahiya. Ano yan Sir Ivan? Meron na po ready na yung 20 pesos per kilo na bigas doon sa Cebu City, Makabayan. I think nakita na ho natin. At saka ang nag-open nito Makabayan, nag-inaugurate po ay si SMR, si Speaker Martin Romualdez. At kasama niya si Gov. Gwen Garcia. Kasi nga ito po yung inisyatibo po ng Cebu City na kung saan tinugunan po ni Gov. Gwen Garcia yung 20 pesos per kilo na bigas na aspiration ni PBBM. Inumpisahan na po sa Cebu City, Makabayan. Di ba sinabi ko ho yan na pwede po yung 20 pesos per kilo na bigas kahit on the spot Makabayan, in just one click, kaya ho yan ng gobyerno, nagagawin po na 20 pesos per kilo yung bigas. Pero isubsidize kasi niya Makabayan. So yan po ang nangyari dyan sa Cebu City. Fully subsidized po yung NFA rice doon sa Cebu, kaya ito yung nangyari po, naging 20 pesos per kilo na bigas Makabayan. Okay? So, for more details, let's watch this. Pinanguna naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Sugbo Merkadong Barato sa Cebu kung saan makabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at mura presyo ng gulay at pagkain. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng kauna-unahang pagbebenta ng 20 piso kada kilo na bigas. Isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya noon. Ngayon, dito unang ipapatupad sa probinsya ng Cebu. Bahagi ang 20 pesos na kada kilong bigas sa mga ibinebenta dito na mga produkto gaya ng mga gulay at prutas. Ang Sugbo Merkadong Barato. Barato na ibig sabihin mura. The Sugbo Merkadong Barato that we launch here today is again not a dole out, but it allows the poorest of the poor to stretch their 100 pesos. In partnership with the NFA, the province of Cebu decided to subsidize. Mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa ceremonial selling ng murang bigas. Kasama si Cebu Governor Gwen Garcia at ang ilan sa mga kongresista at mga alkalde ng mga bayan sa probinsya. Sa halagang 20 pesos bawat kilo. Ito talaga ang hangarin ng ating mahalang presidente. At sa totoo lang po, maraming nagsasabi, imposible yan. Nananaginip lang si presidente. But as Cebu has done, as it has done in many times in the past, it has made dreams a reality. And you, Governor, all of you, the congressmen, the board members, and the mayors, have made this dream possible. I congratulate you and I applaud all of you because indeed. Isa sa mga nag-abang sa programa si Marilu.
Malaking tulong para sa kanya ang 20 pesos na kilong bigas, lalo't 7 silang lahat sa pamilya. Ang mahal ng bugas ngayon, bigas, katulad namin 7 kami. At least malaking tulong. Oo, opo, malaking tulong. Ano po yung pumapasok sa isip? Nagpapasalamat po ako. Maliban sa National Food Authority, nagtulong-tulong din ang ibang mga ahensya ng gobyerno para lang maipatupad ang murang pagbebenta ng pagkain at bigas sa probinsya. Nangako naman ng tulong mula sa Kongreso si House Speaker Martin Romualdez upang mapanatili ang programa para mas maramdaman ng mga nangangailangan ang tulong ng pamahalaan. O ngayon mga kaabayan, alam nyo, nagtataka talaga ako at hindi ko talaga maintindihan po ito mga ok-ok po, mga salot ng lipunan na kung saan nung hindi pa nangyari po yung 20 pesos per kilo na bigas, abay marami silang sinasabi na saan na daw yung, yung pangako daw ni PBBM mga kaabayan. Diba? Lagi lang kinukoy dito at kinukutsa po si PBBM. Well, ngayon po na nangyari na, nandyan na po yung 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu City, abay ang sabi mga kaabayan, nagpapasikat daw. Nagpapasikat daw si SMR at saka si Gogwin Garcia kasi malapit na daw yung 2025 or yung 2028 po na election mga kaabayan. Ang layo pa daw ng election, nagpapasikat na. Alam nyo, hindi natin alam saan tayo dito lulugar po ng mga asalot ng lipunan kasi kahit anong gawin po ng gobyerno mga kaabayan, talagang mali po talaga sa kanilang pandinig at saka mali po talaga sa kanilang paningin mga kaabayan. Walang magandang nangyari sa kanilang pag-iisip. Bakit? Sila kasi nagka-ohog na dito at talagang nilagyan po dito ng mga maling information po ng ibang mga vlogger kasi nga yung ibang vlogger ay ayaw nila na umunlad po yung Pilipinas mga kaabayan at ayaw po nila na mag-prosper yung mga proyekto po under sa Marcos administration. Di ba napansin ba natin yan? Ayaw nila kasi nga alam ho natin yung mga iba nilang mga sinuportahan po na politiko, gusto nila kasi na yun po ang laging maglalamlight sa sa mga balita po ng news outlets, sa mga balita po sa social media. Yun kasi ang gusto ng mga kaabayan. So ngayon, what do you think po sa ating mga kaabayan? Ano bang feelings natin na nandito na, available na po yung 20 pesos per kilo na bigas na aspiration po ni PBBM? Please comment down below. Okay, so pag-usapan rin natin mga kaabayan, isunod na natin, kasi nga napag-usapan natin yung pagkain, isunod natin po yung tungkol sa itlog. Kasi meron pong isang mababatas na napaplano dito na gagawin na po per kilo ang pagbili natin ng itlog mga kaabayan. Ulitin ko po, pabor ba sa inyo na gagawin po dito or gagawin po na per kilo na ang pagbili natin ng itlog dyan sa mga bilihan natin. So, for more details, let's watch this! Isinusulong ng isang mambabatas na daanin sa timbangan ang bentahan ng itlog sa mga palengke. Yan ay para matiyak na wala raw dayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Itlog ang isa sa mga pangunahing sangkap sa panindang bibingka ni Magdalena Castro. Kaya sinisiguro raw niyang dekalidad ang itlog na binibili niya. Pero pagdating sa diskarte ng pagpili para makamura, may pagkakataong tingin niya na gugulangan siya. Na-experience ko yung doon nga sa binili ko na large siya, pero ang size lang niya is medium. Depende sa size o sukat ang presyuhan ng itlog sa mga palengke. 7 pesos and 50 centavos ang small, 7 pesos and 80 centavos kapag medium, 8 pesos ang large at 8 pesos and 50 centavos naman ang XL na itlog. Pero naniniwala si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP Party List Congressman Nicanor Briones na nagkakadayaan sa ganitong sistema. Meron kasing nagbebenta ng itlog sa tingin ng iba sa halip na medium, mukhang small. So ibig sabihin, maaaring ang dala nila galing sa farm ay small pero may possibility na nabebenta ng medium. At tayo namang mga consumer naman, hindi nila kabisado ang lalaki talaga ng itlog kung yan ba'y small, medium, or large. Itinanggi ng ilang tindera ng itlog sa Blooming Treat ang umano'y dayaan. Nakabukod na raw ang mga itlog, depende sa laki pagka-deliver sa kanila. 51 hanggang 55 grams daw ang timbang ng small, 56 to 60 grams sa medium at 61 to 65 grams sa large. 66 to 70 grams naman sa extra large habang 71 to 75 grams sa jumbo na itlog. Sa farm pa lang, tinitimbang na yan.
Tinitimbang na yan kung saan lalagpak yung kung small, medium, large, etc. Kabisado na namin yung size nila. Pagka lumiit, nagko-complain kami. Mahalata din namin yun. Pero sabi ng Philippine Egg Board, may ilang nagtitinda na talagang nanggugulang. Sa palengke, matagal lang ginagawa yan, yung upsizing. Kumikita na sila doon sa size na itlog, pero gusto ng ibang mga nagtitinda na mas lumaki yung tubo. Yung medium na mas mababa ang kuha nila sa farm, binibenta nila start. Kaya para kay Briones, para talagang magkaalaman, dapat may timbangan sa mga tindahan ng itlog. Ang isa yung sinasuggest natin, magkaroon ng timbangan. May display kung anong timbang ng medium, ng large, ng XL, small. At ang ating mga consumer, pwede nilang i-test kung tama yung sizing ng nagbebenta. Ang problema lang sa ganitong sistema, takaw-basag. Pinag-aralan na namin dati yan. Una sa lahat, iba-iba yung lagayan ng itlog eh. Okay. So, kumbaga mag-double, triple handling ka pa, baka tumaas ang insidente ng mababasag yung itlog. Kaya ang ilang tinderang nakausap namin hindi payag na timbang-timbangin pa ang mga tindang itlog. Pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. Meron naman mga suki na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan siyempre kami mag-shoulder din. Wala na, lugi na kami. Okay, so pag-usapan natin yung pagtaas ng presyo doon sa mga itlog mga kababayan. Kung napapansin niyo po sa likod ng babae, di ba tumaas po yung presyo mga kababayan? At marami talagang hindi nagusto niyan kasi nga, di ba kung isipin natin, ay wala naman pong bird flu. At bakit nagtaasan po yung presyo ng, ng mga itlog? Samantala, okay naman po yung supply ng itlog sa Pilipinas mga kababayan. Hindi naman po nakulang yung supply. Bakit tumaas po yung presyo ng itlog sa Pilipinas? Yan po ang panawagan ngayon ng taong bayan na mga Pilipino na sana po gagawin po ng lahat ng gobyerno natin na lalong-lalo na sa taga-DTI makabayan na dapat maglibot-libot ho sila dito at dapat kung kinakailangan i-enforce sila na pababaan po yung presyo ng itlog kasi nga sila to'y nanamantala makabayan kasi nga syempre holiday na next month, December na po, papasok na yung holiday, Christmas season, so sila po'y nanamantala dito kaya tinaasan nila yung presyo ng mga itlog. Pero maraming nagalit dito. Ano yan Sir Ivan? Sino ba sila? Syempre yung mga mahilig po mag-bodybuilder mga kababayan or hilig po magbuhat po ng ng mga mabibigat kasi nga kailangan talaga na kumain po ng itlog. Lalong-lalo na si Rendon Labrador mga kababayan talagang nagre-reklamo dito. At alam nyo ba, nakita po natin sa balita na kung saan, di ba, naglibot po si SMR at saka kasama niya si Congressman Erwin Tulfo mga kababayan dahil nga dito tungkol po sa pagtaas ng presyo ng itlog sa Pilipinas, gusto na or nag-imbestiga sila dito kung bakit tumaas daw. Pero si SMR at saka si Kong Erwin ay binash po ng taong bayan yung mga ayaw sa kanila, sabi nila nagpaipal mga kababayan. Pero dito, i-feature ko po si Labrador kasi galit na galit po to si Labrador doon po sa nang-bash mga kababayan. Ang ibig sabihin, si SMR at saka si Kong Erwin Tulfo ibinagtanggol po ni Labrador. So, for more details, let's watch this. Binibenta ng medium, kaya kailangan timbangin na raw ang mga itlog na yun. Hindi, pero pababain nila. Naiintindihan ko naman yun Yung mga nagbebenta sa palengke, eto nga, merong recent news na binabash pa si House Speaker Romualdez at si Kong Erwin Tulfo na nagmalasakit na sila na imbestigahan ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pumunta sila mismo sa palengke, eto, news lang to, nababash pa sila. Dapat nga yung mga ganyang tao, yung mga ganyang leader natin, suportahan natin. Kasi wala na magmamalasakit. Buti nga sila pumuntang palengke. Kung ako ang pumunta sa palengke at nakita ko na mataas yung presyo ng itlog, magkakagulo tayo. Ano pwede? Pasensya na, ako, nagbago na ako. Alam mo yan, nagbago na po ako. Pero kung walang magsasalita tungkol sa mga ganitong nagaganap sa Pilipinas, wala mangyari sa atin. Kasi, ano ba yung mga, mo rito, mga kabig mo rito? Kasi hindi naman kulang ang supply. Hindi naman kulang ang supply. Nakapagtaka nga Walang shortage po. Tapos, wala namang bird flu. Bakit ang taas ng presyo ng itlog? Yun yun ang tanong ko Diba? Ito, gusto kong manawagan sa DTI. Kung sino man po ang nakapwesto dyan sa DTI, kung meron kayong puso para sa taong bayan,
sana po, kontrolin nyo. Kasi sila yung may karapatan eh. Kayo yung may karapatang mag-regulate ng mga presyo. O napalitan na kasi yung DA natin ngayon, may bago na, hindi na yung Pangulo. O anong panawagan mo sa kanya? Ayun, sana gawan natin ng paraan. Kasi maraming salamat sa pakikisama nyo. Kasi ako, boses lang naman ako ng bayan eh. Anong panawagan mo sa egg board? Kasi yung egg board ang may hawak niyang presyo ng itlog, supply ng itlog. Hindi, gawan ninyo ng paraan yan. Hindi po pwedeng puro dahilan. Umaksyon kayo. Kung gusto nyo magmayabang, gusto nyo magpakita ng gila sa taong bayan, kontrolin nyo kasi kawawa eh. O sige, yung itlog ba sa mga nag-gym, gano'n ba nakukonsume nila sa isang araw? Ako kasi, ang kinakain ko sa isang araw, isang tray ng itlog. Para saan ba? Pampalaki ng katawan. Kaya nga nababadrip din ako, brother eh. Pasensya na po ah. Talagang, na-apektuhan ako eh. At magpapasko. Magpapasko pa, di ba? Ang hirap ng buhay eh. Tapos hindi nyo makontrol yung presyo. Hindi ba pwedeng gawan ng paraan yan, i-regulate natin yan, di ba? Bakit nagagalit ka sa akin? Hindi, nagagalit ako eh. Kasi wala namang magsasalita eh. Buong fitness industry, lahat ng taong nag-gym, lahat ng taong kumakain ng itlog, apektado. Apektado kami. Ako naman ay nagsasalita lang bilang boses ng bayan. Nasasaktan ako para sa Pilipinas na bakit hindi natin matulungan yung mga kababayan natin. Kahit Pasko eh, magpapasko tapos ang taas na mga bilihin. Kawawa eh. Last, anong panawagan mo? Ang panawagan ko, taong bayan, magtulungan tayo. Itong boses ng bayan, tulungan nyo akong iparating ito sa mga tamang government agencies, DTI, kung sino man ang may kapangyarihan dyan. Sana maramdaman ninyo yung hinaing ng taong bayan. Kontrolin nyo ang presyo ng bilihin kahit ngayon lang. Dagdagan ko lang mga kabayan, alam nyo, hindi lang po yung taga-gym, yung mga nagbubuhat po ng mabigat, yung mapiktuhan dito sa pagtaas po ng presyo ng mga bilihin or ng itlog. Pati rin po siyempre yung mga Pilipino kasi tayong lahat mga kabayan maapektuhan po kasi mahilig naman tayo kumain po ng itlog. Yan po yung, yung parang go-to food natin. Di ba pinakauna nating maisip kapag mag-breakfast tayo mga kabayan? Alam nyo, lalong-lalo na sa mga OFW, aminin, di ba pinakauna nating maisip kapag magluluto tayo. Siyempre, visit mga kabayan, unang-una ang itlog kasi ang itlog po yung pinakamadali po lutuin mga kabayan. Di ba, papetuhin lang na yan. Si Sir Ivan nga, araw-araw mag-itlog po ako. So tayo pong lahat ay may pagtahan po dito sa pagtaas ng presyo ng itlog. So sana sa gobyerno natin, sa DTI, sa egg board, sana masolusyonan natin itong issue na to, bakit tumaas po yung presyo ng itlog, okay? So dahil napag-usapan doon si SMR Makabayan o Speaker Martin Romualdez, di ba mayroon mong kumakalat ngayon na balita na kung saan at ipinakalat rin po Makabayan ng mga vlogger at isa rin doon yung taga nandun po sa US at nandun rin po sa Canada, yung mga balita tungkol dito kay SMR na kanyang travel fund makabayan or kanyang travel budget ay umabot daw sa 1.8 billion. 1.8 billion na makabayan. Sino na pa ka, Sir Ivan? Siyempre, yung mga ukog dyan na mga vlogger. Pero yan po ay fake news, makabayan. Nagsalita na po yung Secretary General po ng House of the Representatives na si Reginald Velasco. Babasahin ko lang muna, makabayan, yung captions po nilagay ng ating kababayan. Sabi nito, any and all persons and agencies on social media saying that Speaker Martin Romualdez has a 1.8 billion travel budget has been debunked by this clear and concise official statement from the HOR SICGEN. Stop the spread of fake news. Ay dito sa statement makabayan ni Secretary Reginald Velasco, recent reports circulating about a 1.8 billion travel fund allocated to Speaker Martin Romualdez are completely unfounded and categorically false. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and the entire House of Representatives as an institution. We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. Ang problema makabayan kasi yung ibang mga news outlet at lalong na yung mga nagbalita-balitaan dyan, mga nagmamarunong po ng mga social media
mga account dyan sa Facebook na kung saan parang nagbabalita mga kabayan pero hindi naman sila kilala, pero isa rin po sila ito sa napakalat po ng fake news mga kabayan. Yan ang problema. So dapat po, di ba, may mga fact checker naman tayo. Di ba yung mga kabayan, merong programa ho dito yung taga PCO na kung saan kontra fake news. Sana magpalabas po dito ng statement yung taga PCO mga kabayan kasi nga meron silang programa dyan at yan po ay funded po ng gobyerno. So ay right po natin na manawagan dito kay Garafil sa PCO na dapat sila dito ang maunguna na magpalabas po ng statement tungkol sa isang fake news. Trabaho na mga kabayan. Pero ano nangyari? Yung itong PCO ay nanahimik lang po, mukha yatang tulog itong si Garafil mga kabayan, di ba? Pero at least napalabas na dito ng statement ang taga House of the Representative, yung Secretary General na si Reginald Velasco mga kabayan. Okay? So ulitin natin, yan po ay fake news. Ang tungkol po sa kumakalat na balita, 1.8 billion pesos ang travel budget ni Speaker Martin Romualdez. Okay, for ito mga kabayan, dito na tayo sa usapin tungkol sa ICC. Ang ibig kong sabihin po na meron pong isang senadora na nagpalabas po ng statement dahil ito'y nanawagan na rin po dito kay PBM na papasukin na yung ICC sa Pilipinas. At marami itong tumambling at galit na galit dito itong si Senator Bato mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, nag-file ako ng Senate Resolution number 867 upang patuloy na himukin ang Malacanang na makipagtulungan na sa International Criminal Court o ICC ukol sa investigasyon nito sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Tutal, ayon na rin sa kanila, mukhang posible itong matagal na nating hinahangad na kooperasyon sa ICC, lalo na ng mga biktima ng human rights violations at ng kanilang pamilya. Normal pa rin, pero ayaw ko may kapagplastikan. Ha? Hindi ako plastic na tao. When I say, masama ang loob ko, sasabihin ko talaga, masama ang loob ko sa'yo. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sir, you're not expecting that. Ha? Nasaksakin ang likod ko? Kasi mista ang tawagan yung pangat. Yun nga. Mista. Very close ko sa kanya yung husband niya. Very close sa akin. Very close. Even kami. Close kami. Sir, hindi expected talaga. Ha? Hindi expected po. Well, expected ko na. Knowing her. Expected ko na. Pero kahit expected ko na, masama pa rin ang loob ko. Pero mapapatawad. Ha? Mapapatawad. Ay, nagpapatawad nga ang Diyos. Ako pa, hindi ko papatawad. Masama pa rin ang loob ko. Kahit nagpapatawad ako, masama pa rin. Paano natin tatawagin, sir, na yung real sort of betrayal? Ha? Yun po ba yung tamang sort of betrayal? Personally offended. Uy, bahala na kayo gumawa niya. No, huwag niya akong tanawin. Oh, gusto niya akong magsabi na. Kung ano lang po yung naramdaman niya talaga dun sa naging move na yun ni Senator Risa. Masama lang loob ko. Masama lang. That's it. Masama lang loob ko. Do not put words into my mouth. Yung bahala na kayo kung anong inisip niyo. Masama lang loob ko. Normal lang sa tao na sumama ang loob. Normal lang sa tao. Kasi sabi niyo po kanina, hindi in reference kay Senator Risa. Kasi sabi niyo yung katawa-tawa, ganyan, tapos sasaksakin sa likod. Reference sa akin. Hindi ako ganyan klaseng tao. Pag masama ang loob ko, pakita ko talaga sa iyo masama ang loob ko. Pag galit ako sa iyo, papakita ko talaga sa iyo galit ako. Hindi ako plastic na tao na magpa-smile, pa-cute sa harapan mo, pero pag talikod mo, saksakin na yung likod mo. Hindi ako ganun klaseng tao, ha? I'm not referencing any other person. That's me alone, ha? Sir, sabi nga po yung ICC. Sir, sabi niyo po yung ICC parang na-weaponize na against Duterte. Why do you feel so? Yung timing ba naman, kung kailan mayroong gusot between the Vice President
between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan. Why did it take, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC, why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC kahit na hindi na tayo membro. Sige, please come in ICC. Tinanong naman ang Vice Presidente tungkol sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan pa ang proposal. Tingnan naman ni VP Sara. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Hindi naman sinagot ni Duterte ang tila pagbabago sa desisyon ni Marcos na pumanig sa ICC. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Wala naman. Wala namang, ang UNITEAM kasi, it was a tandem during the elections, no? Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is President and Vice President. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard to sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang yung trabaho. Ma'am, with what is happening po dito sa politics, ano po yung mensahe po natin sa taong bayan, sa mga kababayan po natin? Well, magmasid. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila, and hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025, and syempre mas malayo pa ang 2028. Kaya nga kung nakikita ninyo, yung mga ginagawa namin ay trabaho lang sa Office of the Vice President, sa Department of Education, and kung meron mga atake or meron mga issue na lumalabas, we address it on a case-to-case basis. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so babalikan muna natin yung portion mga kababayan. Diba tungkol dito kay Senator Bato, nagalit siya at nainis siya dito sa ginawang statement or yung panawagan po ni Hontiveros. Alam niyo, pinagtawanan po ngayon si Senator Bato. Diba, halos lahat po ng mga statement niya tungkol dito sa ICC, ang lagi niyang isasagot mga kababayan, hindi siya takot dito. At talagang harapin niya po kung sakaling papasok yung ICC sa Pilipinas. Walang problema daw sa kanya na kahit bibitahin daw siya kung sakaling nagkasala siya mga kababayan. At yan po ang desisyon daw ng taga-ICC. Samantalang, itong ginawa po ni Hontiveros ay resolution pa naman yung mga kababayan. At alam mo natin na hindi po mangyari na makapasok po yung ICC sa Pilipinas kasi nga kumalas na tayo sa ICC. At higit sa lahat, nagsabi na po si BBM na, di ba sabi niya na pag-aralan pa daw nila. Kasi marami nagsabi mga kababayan na pag-aralan daw ay baka malaki daw tsansa na papayagan daw ito ni BBM. Marami kasi nagsabi na ito daw ay pag-iisipan daw. Pag-isipan kasi at sa pag-aralan, magkaiba kasi mga kababayan. Ang ipinakalat ngayon ng ibang mga vlogger, pag-isipan daw ni BBM. Naku na, nabagkos, ang sinabi po ni BBM ay pag-aralan pa lang po. Kapag pag-iisipan mga kababayan, iba kasi yung posisyon doon. Iba na kasi yung anggulo doon na kung saan mag-isip tayo na malaking tsansa talaga na papayagan po yan ni BBM kapag ang sasabihin ni BBM, pag-isipan niya. Napaka-clever po ni BBM at napaka-smart talaga ni BBM kabayan. Kaya ang sinabi niya, pag-aralan niya. Kaya niya ginamit po yung pag-aaralan na word kasi nga para hindi po ito mapahiya po yung mga mababatas at lalong-lalo na dito yung bagong pumasok itong si Senator Hontiveros mga kabayan. Kaya tama lang po yung sinabi ni BBM na pag-aaralan. Hindi dapat sasabihin po na pag-iisipan. Kasi nga, ulitin ko, magkaiba po yung pag-iisipan at saka yung pag-aaralan mga kabayan. Ang pag-aaralan, kausapin pa niya yung mga mababatas at saka from there, I'm sure na hindi ito pabayagan
naman po, pero ayaw lang niya na mapahiya po yung mambabatas makabayan. At hindi ko lang ito nasali po sa video na kung saan nagsalita na rin po si Senator Amy Marcos tungkol dito sa inlabas po na balita tungkol kay Hontiveros na kung saan sinabi niya na hindi talaga makapasok po yung ICC at hindi talaga ito mangyayari makabayan. Yan po sinabi po ni Senator Amy Marcos. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, iset muna natin ating mga silent viewers, mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Nandito sa lista makabayan, i-greet natin si Ma'am Maricruz Hernandez, Milagros de Rilo, Leototo 53 Asti, Auyama Jocelyn, Virgilio VJ Villanueva, Len Gonzalez, Dakila Fox, Maiti Baisa, Lionel Desiderio, Mila Igot, Axel Roses. Ay siya nga pala makabayan, si Axel Roses, vlogger ho yan, Marcos vlogger ho yan, sikat yan na Marcos vlogger. Tsaka kay brother Axel Roses, thank you so much po na binisita mo si Sir Ivan. Thank you so much. Also, nandiyan po si Heartstone, hi to Rosa Gonzaga, Edgardo Canonigo, at Josephine Martinez, Teresita Tumaliwan, Emeros Dotimas, Posong Inami o Sisquen, Gemma Ramirez, hi to Gemma, Robin Liboon, JC Chan, Evelyn Garcia, isa rin ito makabayan. Nandiyan po si Marilo Bidnarek, Jerrel Tolen of Cebu City, and Rodolfo Rabor, hi to Ma'am Jelen Quezon. Nandiyan po si Biyahe ni EGTV from South Korea, to Nevelia from Cavite, Angelina Arcelia from Toronto, Canada, and hi to Malo Gaynilo, hi daw sa Laudi family, Gaynilo family, at Malabuyok family. Makabayan, naalala nyo ba sa ating last vlog na kung saan yung tungkol po sa kumakalat na balita na meron daw mga luggage na hindi po na-claim or unclaimed luggage makabayan na ibinibenta daw online at saka di ba nagpalabas na po ng statement yung taga MIAA na yan daw ay fake news makabayan. So kahapon, meron pong lumabas rin po through online. So ngayon, yung mga kababayan natin mga Pilipino, nag-iisip ngayon na baka itong mga kumakalat po ng mga pictures, mga ibinibenta online na unclaimed luggage, baka daw totoo mga kababayan. At yun daw ipinalabas po na statement from MIAA, yan daw ay cover up sa nangyayari doon sa NAIA mga kababayan. Pero at least ito po ay na-brought up through public para aware po ang lahat mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Nagbabala ang otoridad laban sa mga ibinibenta umano online ng mga lost and found na bagahe sa NAIA. Saksi, si Joseph Moro. Ngayong marami nang namimili ng pamasko, may alok ang isang social media page na nagpakilalang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May sale na mga naiwan o munong bagahe ng mga pasahero. May raffle muna para sa tsansang bumili ng maleta sa halagang lampas 500 piso lamang pero hihingan ka ng credit card details. Babala ng Manila International Airport Authority o MIA. It's a scam. Buhay na buhay sila. Pag grabe mong maleta kasi, oops, imported dyan. Ang mga lost and found na bagahe, hindi raw ibinibenta online. Huwag kayong magpapascam po sa ganito. We should think twice pag hiningi na yung bank account mo. Base sa protocol, ilalagay ang mga yan sa mga lost and found na opisina ng terminal kung saan sila nakita. Kung sa loob ng 2 araw, wala pa rin kiklaim doon sa Terminal 2 at saka sa Terminal 3, dito na yan ilalagay sa NAIA Terminal 1 Lost and Found section. Kaya dito makikita nyo yung mga bagahe na naiwan ngayong buwan ng Nobyembre. May mga stroller, may mga laruan ng mga bata, kahit nga saklay. Meron dito at hindi ito ibinibenta. Sa loob ng 6 na buwan, susubukan ng MIA na i-trace yung may-ari at tawagan. Dito naman sa mas malaking bodega ng NAIA Terminal 1 yung makikita yung mga bagahe na mas matagal na naiwan. August, September, October, kaya mas marami na yung nakatambak dito. Date ng naiwan mo, okay. Tapos ang mo mismong nawala. Okay. Yun. Sa terminal? Oo, sa terminal. Bawat terminal po, meron kaming mga case number niyan eh. Mayroon ding lost and found page yung NAIA kung saan nandoon ang contact number para makuha ito. Kung walang kumuha sa loob ng 6 na buwan, ipapasubasta ng Asset Disposal Committee ang ilang naiwan tulad ng mga jewelry o mga gadget. Pero hindi raw sila kailanman ibinibenta online. Pinapublish yan, sir. All biddings conducted by the MIA are published. Yung mga damit, merong mga neck pillows, no? Upon recommendation to our GM, we give this to charity. Payo ng MIA, labelan ng pangalan at contact details ang inyong mga bagahe.
Diba? Doon pa lang sa sa portion mga kabayan, may napansin ako, sinabi po ng babae na ibinibigay doon nila ito sa kapag unclaimed bags na matagal lang hindi kinuha mga kabayan, parang wala nag-isip doon na kukunin yon, ibibigay doon nila ito sa charity. Diba parang merong doon, parang merong butas ng mga kabayan. Hindi kayo mga ibinibigay nila or yung ipinasubasta nila, yun po ay mga unclaimed talaga from NAIA mga kabayan. Sakto ba si Sir Ivan? Correct me if I'm wrong ha. Baka iba kasi yung pagkaintindi ko makabayan. Pero meron talagang kumakalat ngayon na mga balita na ganyan makabayan. So, sana maklear ho ito ng taga MIAA, ng taga NAIA or ng taga NAIA International Airport makabayan. Okay, so isa na po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, CCTV Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red 1, Little 1, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Okay mga kabayan, so yan po yung mga nakalap na balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Patubayan niyo po kami sa buong maghapon, ingatan niyo rin po ang aming mga anak, kapatid at magulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang